Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, sagot ni VP Sara sa articles of impeachment na isumite na sa Senado. 35.4 million pesos na halaga ng smuggled agri-products na samsam sa Nueva Ecija. Malaking bawas presyo sa produktong petrolyo, epektibo ngayong Martes. Presyo ng LPG tumaas. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Naghain na si Vice President Sara Duterte ng kanyang sagot sa Senado kaugnay ng impeachment case na isinampa laban sa kanya. Dumating sa Senado noong Hunyo 1 ang kanyang defense team na pinamumunuan ni Attorney Michael Powa, dala ang 5 maletang naglalaman ng formal na tugon ng Vice Presidente sa mga paratang na kinabibilangan ng umano'y maling paggamit ng pondo, hindi maipaliwanag na yaman at paglabag sa tiwala ng publiko. Sa kanyang sagot, hiniling ni Duterte sa Senate Impeachment Court na ibasura ang articles of impeachment. Iginiit na may mga konstitusyonal, procedural at substantial defect ang reklamo laban sa kanya. Ayon sa kanyang legal team, lumampas umano sa kapangyarihan nito ang House Committee on Justice at nagsama ng mga alegasyong naganap bago pa man siya maging vice-presidente. Samantala, sinabi ng defense team na hindi muna sila magbibigay ng mga panayam sa media hanggat hindi nagsisimula ang pre-trial o mismong paglilitis. Nasamsam ng Bureau of Customs o BOC at National Bureau of Investigation o NBI ang tinatayang 35.4 milyong pisong halaga ng imported na sibuyas at bawang sa isang cold storage facility sa Nueva Ecija. Pinangunahan ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno at NBI Director Attorney Melvin Matibag ang inspeksyon sa mga nakumpiskang produkto kabilang ang libo-libong sako ng dilaw at pulang sibuyas mula sa China at Holland, gayon din ng bawang mula sa China. Ayon sa mga otoridad, nagsimula ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon ng NBI tungkol sa umano'y agricultural smuggling at posibleng paglabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act at Customs Modernization and Tariff Act. Kasalukuyan nang iniimbestigahan ng NBI ang importer at iba pang posibleng sangko habang nagsasagawa rin ng internal investigation ng BOC upang alamin kung may mga tauhan itong sangkot sa iligal na pagpasok ng mga produkto. Epektibo kaninang alas 6 ng umaga ang big time price rollback sa mga produktong petrolyo matapos ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo sa nakalipas na mga linggo. Ayon sa Department of Energy o DOE, bumaba ng hindi bababa sa 4 pesos and 76 centavos kada litro ang gasolina, 9 pesos and 26 centavos kada litro ang diesel, at 10 pesos and 86 centavos kada litro ang kerosene. Sinabi ng mga taga-oil industry na ang malaking tapyas presyo ay bunsod ng muling pagbubukas ng Strait of Hormuz at pansamantalang paghupa ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Samantala, inanunsyo rin ng DOE ang posibleng pagtaas ng presyo ng liquefied petroleum gas o LPG ng hanggang 3 pesos and 41 centavos kada kilo ngayong buwan. Kaugnay nito ay nakapag-secure ang pamahalaan ng 21,000 metric tons ng LPG at dumating sa SPI Terminal sa Calaca, Batangas mula United States noong Mayo at 30. Naasahang makatutulong ito sa pagpaparami ng fuel reserves at matiyak ang stable na supply sa mga Pilipino. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uula. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.